Hello, magandang gabi sa inyong lahat. Magandang gabi sa ating mga tagapanood, sa ating mga taga-subaybay, sa lahat ng mga vloggers, sa lahat ng mga electronics technician. Magandang gabi sa ating mga kaibigan, sa aking mga kamag-anakan, kapatid at sa aking sisters and brother-in-law. Sa inyong lahat, hindi ko kayo mapaisa-isa dahil ang dami nyo. So magandang gabi sa ating mga kaibigan. Special mention to my kuya Alberto Rabino down there in Pampanga, and in Cebu, my brother-in-law Charlie Ludo, sa aking mga pamangkin Lance, sa inyong lahat magandang gabi. Sa ating kaibigan dito sa ating YouTube, si Sir Rafi Fix and Review, and si Alex Bautista, Difficulty in Electronics. Sir Liboy, saludo ako sa iyo, sir. Ang hinangaan kong teknisyan, magaling sa TV, sa lahat ng klase ng flat screen, LCD. Si Joey Tech, WGT, si Boss Bob, si Sir Jess, si Reed, sa mga bago kong mga subscribers, sa mga bago kong mga kaibigan, sa mga kamag-anakan ko dyan sa Libas, sa Tisa, sa Lawaan, dyan sa Tangki, dito sa Barangay Bara, sa lahat sa inyo, dyan sa Manila, sa kapatid, sa bunso kong kapatid, sa lahat-lahat. Magandang gabi. Ako po si Andy Rabino TV Tech. Merong ibabahagi sa gabing ito. Ang video na ito ay tungkol sa ito pala ay Sharp 20V L70M na Sharp CRT TV. Marami itong problema, marami itong sira. Pero ang sabi ng ating customer ay ano lang daw, walang power. Kaya kung tingnan, kung inyong makikita ay talagang may kalumaan na siya, no? Saka makikita naman ninyo yung nag-iba ng kulay, parang mabasa. Hinugasan ko niya ng WD-40 para matanggal. At saka yung itong ating IC, jungle IC natin, meron niya mga corrosion sa kanyang mga paa. Tinanggal ko yan at nilinis dahil nung aking testingin ay meron itong power, nag-switch naman, nag-oscillate naman, pero namamatay, nagpo-protect. At saka nung pagbukas ko, ang status ay meron silang nilagay dito na sa ilalim nitong cap, nilagyan nila ng electrical tape. Tinakpan nila yung gas-gas ng ating CRT. Tapos yung kanyang cord, ito, may putol yan dyan. Nilagyan nila ng aluminum, binalot nila ng aluminum, ganyan, ninikot dyan. Tapos binalot ng electrical tape. Kaya nung i-plug in ko, di ko alam na mayroong aluminum dito sa loob. Nagulat ako nung nag-spark. Kaya ito muna yung inayos ko. Bago ko siya inayos, ay bago ko siya i-plug in, nilagyan ko muna ng sealant itong gas-gas, at saka dinugtong ko ito, nilagyan ko ng rubber, yung pinutol ko na rubber dito sa cap, sa lumang cap. Yun yung nilagay ko dito, binalot ko ng electrical tape, saka nilagyan ng sealant. Tapos
nung i-plug na pinatuyo ko siya at nang i-plug in ko na siya, itong yung lumabas blurred. Kaya pinalitan ko ng bagong CRT socket dahil lang yung CRT socket niya ay ito. Wala na. Kalawang na, oh. Kinalawang na yung kanyang metal sa loob ng CRT socket. So, ngayon, ang gusto ko lang ibahagi sa ngayon ay yung kanyang natitirang trouble. Kasi maraming trouble ito. Complicated nga dahil dalawang kahapon ko pa ito ginawa. Pinagpahinga ko lang at lumipat lang ako sa ibang ginagawa dahil pagka wala nga sa kondisyon yung ating pag-iisip, hindi naman ako nababaliw, medyo lang. Parang nahihirapan akong gumawa kaya nagpahinga muna ako. So binalikan ko siya at ito yung aking nakita. Okay, so tara, tingnan natin, ipakita ko sa inyo kung ano yung kanyang huling sira. I-plug in natin siya ngayon. Ito yung plug niya, i-plug in natin. Yan, naka-plug in na siya at atin na siyang pandarin. Ayun, umilaw naman yung kanyang kung makikita nyo yung kulay pula, yung power lead indicator umilaw na. So pandarin natin at doon na lang sa ating maliit at basag na mirror. Tignan nyo lang kung anong makikita nyo. Ayan, na power on na natin at titignan lang natin kung ano yung makikita natin. Ayan, ayan siya. Ayan, tapos yan, pag puti, ayan, namatay na. So yun yung matirang problema niya. Okay, okay, balik tayo. Ito ngayon siya, plug in ko na ulit. Kasi inayos ko pa yung ating camera para makita nyo ang aking gagawin. Yung ating palang tester, yung test prod natin, yung ano ba yun, test probe, anong tawag, nalilito ako sa mga naririnig. Okay lang, sige. Ito siya, yung aking minomonitor dito. Basta naka-ground na yan, nasa strap. Gumagamit ako ng jumper clip again para maging full contact ang ating negative test probe sa ating ground. Kaya ito, nakaset na ako sa ating DC bolt. At ngayon, titignan natin una-una ay yung ating B+. Ito, B+ yan. Kung kita ba? Kung mahirapan kang makita, palakihin natin ng konti. Ayan. Ito ay B+. Ayan, dito ako palagi sa may flyback or dito sa may collector. Ayan, meron siyang, kasi hindi lang makita yung ating tester, kaya ganyan na lang. Ayan, para makita yung tester natin. Tinuro ko naman kanina kung saan ako monitor. Kasi dito tayo, tignan natin sa ating monitor, sa ating digital tester, meron 134 volts. Ibig sabihin, yung naka-standby na hindi pa na switch on ng secondary switch, meron siyang 134 volts or 135 pababa. Huwag lumampas, ano. So, pag na-switch natin, pag okay yung flyback, dapat wala yon, hindi yon mag-drop ng malaki, hindi bumaba yung voltahe. Ito, switch na natin. Ayan, meron siyang 131, so almost 3 volts lang ang nawala. Ngayon, i-off natin para
Yun, namatay. So, pag hinintay mo pa na namatay, dapat i-unplug yun. Kung hindi mo madala sa kanyang switch sa remote, dapat i-unplug, no? Pag in-unplug mo siya, dapat para hindi sa mag-trip off. Dahil maghihintay ka ng sandali para ma-monitor mo siya ulit. So, plug-in ko siya ulit. Lipat naman ako dito sa ating vertical supply. Testing natin, sukatin kung ilan. Meron siyang 11.9, ibig sabihin is split supply ito. Kaya meron siyang positive na 11.9. Plug in ulit, check natin yung kanyang sa gitna ng IC sa gitna ng dalawang positive. Ayun, 0 ang tester natin. Switch on natin. Makikita naman sa aking remote. Hindi mo ba makita ang remote? Ito. Switch natin. Ayan. Pag switch natin, ayan, meron siyang negative 12. Ibig sabihin, 24 pa din yung supply niya. So, meron siyang supply dyan. Ngayon, lilipat tayo dito sa ating screen. Kung meron siyang supply sa screen. Ayan. Meron naman siyang 345, 348, 49, 350. Okay. Lipat tayo dito. Binubunot-bunot ko siya para hindi mag-trip off, para madali tayo. Dahil pag hinintay mo pa na mag-trip off siya, bago mo i-check ang isa namang voltahe, ay medyo matagalan ka ng konti. So, binibilisan ko. Switch on, plug in, switch on. Meron siyang supply sa sa RGB niya na 88 lang. Dito naman sa kabila ulit, tatlo yan eh. Ayan, switch natin. Meron siyang 89 again. Dito naman sa isang kulay, tingnan natin. Ayan, meron siyang mag-adjust pa eh, 90, 91. Okay. So, dito tayo sa kanyang heater. Check natin kung mayroong supply ang heater. Plug in, switch on. Yan. Hindi yan makikita kasi naka-AC. So, lagay natin sa DC yung ating sa AC yung ating yung ating range or selector. Yan, lagay natin sa AC. Tingnan nyo. Yan meron siyang 1.5. So, mali yun. Dahil nga yung range ng ating tester ay pang mataas, naka-automatic. So, ibahin natin yung kanyang range. Kukuha tayo ng 6 o lagay natin sa 60. Yan, lagay natin sa 60 volts, easy yan. Yan. Switch on. Yan, meron siyang 4.7. Sabi nila kasi, yung digital, hindi makabasa ng mabababang voltahe. Mali yun kasi may range. Pwedeng makapili ka ng range. Kung nakita nyo kanina, yung voltahe na AC volts dito sa ating heater ay 1 point something lang. Pero pag nilipat mo dito sa ating range, pumili ka ng naaayon sa voltahe na inyong sinusukat, ay pwede niyang mabasa yon. So nilagay ko siya sa manual range na 60 or 60. Yun, nabasa niya. Yun. Kasi kahit digital, pwede. Dahil, yan eh. Yung, para sa, na yan, mataas na mga kalidad na mga tester. Ayan, ulitin natin. Meron siyang, 4.7. Kahit hindi ko na nga ito sukatin kanina, pwede naman. Kaso lang, gusto ko lang ipakita kung paano sukatin. Dahil umandar naman siya, ibig sabihin may heater siya. So, ang next, okay dito sa ating CRT board. Lilipat tayo dito sa ating, okay naman yung ating vertical. Meron namang supply. I-check natin yung vertical. Wala naman, hindi naman kailangan i-check dahil naka full screen naman. So, consider our vertical stage is good. Dahil full screen naman yung picture. Kaya lang namamatay. So, ang problema niya, ang pinaka-clue na nakita ko ay yung 180 volts na supply ng ating RGB ay kulang, nasa 88 to 90 lang siya kanina. So mababa yun dahil 180.
So dito ako nagtingin kanina. Hindi ako nagsimula dito sa ating flyback. Dito ako nagsimula sa tuner kasi yung sharp na ito ay kumukuha ng voltahe ng 33 volts niya mula doon sa ating tuner pag nag-oscillate na siya. So dito ako sa 33 volts nag-umpisang mag-reading. Kung inyo makikita, meron diyan na 33 na nakamarka. Ayan, kung kita ba? Ito siya, merong 33. Ayan, kung hindi makita, yan yun na. Ako na magpaliwanag, okay? Diyan lang kayo, relax lang at ipapakita ko sa inyo. Ayan. Ngayon, dito tayo sa ating 33 volts. Nung tignan ko yung 33 volts, ilipat muna natin yung tester natin sa DC dahil DC ang susukatin, ha. Okay. Sa plug-in, tapos remote. Ayan. Walang 30 volts na lumabas. Okay. So, sinunod ko yung circuit niya. Papunta siya dito. Itong resistor na ito. Dito ako nag-check. Ulit, testing ko. Ni-check ko na yung diode na yan. Good yan. Wala pa rin. Meron lang siyang 4 volts. 4.3. So dito ako tumawid sa may diode. Sa may kabila ng resistor. Ganon pa rin. Yung supply 4.3 pa rin. So lumipat ako dito sa kanyang sa may diode. Diode ito. Papuntang video kasi ito yung filter niya. Tignan mo natin dito sa filter. Sa kanyang filter capacitor na 10 microfarad or 33 microfarad to 50 volts. Tingnan natin. Ayan o, wala siyang supply na mataas. Nasa 4.5 lang. So, nung lumipat ako dito sa may diode, ayan. Kasi ganyan lang mag step by step ka. Ayan, dito sa may diode. Hindi nga step by step dahil umuna ako dun sa 30. Ayan o. Ganyan. Meron siyang 92 volts. So, pareho yung voltahe dito na lumalabas papunta dito. Kaya nga ako dito umuna sa 33 sa tuner dahil meron namang 180. Kaya lang mababa. So, akala ko yung capacitor hindi gumagana dahil naka white retrace screen siya. Ibig sabihin nun, walang filter, hindi gumagana at mababa yung supply ng tatlong kulay. Yung RGB na tinatawag natin na red, green at blue. So pag mababa yung kulay niya, ibig sabihin, yung supply niya pala, ibig sabihin, hindi kumpleto yung voltahe na pumasok doon. Kaya yun ang naging resulta, naging retrace white siya. Dahil pag may problema sa blue, retrace blue. Pag nagproblema sa green, retrace green. Pag nagproblema sa pula, retrace red. Dahil binunot ko na ito kanina, tinanggalan ko ng hinang yung tatlong kulay. Pinaisa-isa ko gumagana lahat dahil kinakalabit ko yan. Pag natanggal na nawala ng koneksyon, kinakalabit ko itong pin na walang koneksyon, nagre-response doon sa ating picture. Na halimbawa, pag blue yung tinanggal mo, pag kinalabit mo, magre-response sa blue kulay siya. Ganon din sa dalawang natirang kulay, okay? So, nung tinignan ko siya, ganon, walang voltahe dito na 180, nasa 92 lang. So, nagtataka ako. Dahil nga sa may kalawang ito, kung makikita nyo, ito, ayan, close up natin kung makita siya. Okay, lapit natin. So, kung hindi siya makita, yon. Kung makita natin ito, ayan siya, ayan. Yan yung putol. Nung kinaskas ko yung yung pintura, yun lumabas yung kasi dahil may kalawang hindi makita. Kiniskis ko yung pintura at yun yung nakita ko. Okay? So dahil wala siyang voltahe. Ngayon, ito na, subukan na natin. Idugtong natin yung naputol na na linya. Ito na, naka-ready ng aking wire. I-sample ko lang ito. Ayan,
dito siya or dito sa ating kapasitor or dito pwede rin. Okay? Dito siya, lagay natin dyan. Tapos ilagay natin doon sa may diode mismo or dito lang siya. Isa lang silang connection dito, isa lang silang connection. Yan, diyan ko nilagay. Okay? Ngayon, kung tignan natin kanina kasi hindi ko pa kung gamitan natin ng continuity check, excuse me. Ayan continuity check. Ayan, pupunta na siya dito sa ating 30 volt sa may diode. Ito sa may resistor pala. Ayan. Ayan, tumunog. Tapos ito pupunta dito sa 30. Kaya dito ako kanina nag-check. Okay? So, dahil nadugtong na natin siya, tumunog naman yung ating buzzer. Kabit na natin. Okay, yan. Pagtsagaan nyo na kung mahaba ang video kasi ako isang araw ko mahigit itong ginawa, kaya wag kayong magreklamo dyan kung abot tayo ng kalahating oras sa ganito lang na pag-explain. Kasi pag ginawa ko ito kanina pa ito natapos, pero dahil may kasabay na explanation, so medyo matatagalan tayo. Okay, so balik tayo. Ayan. Ngayon, makikita nyo na ang ating tester. Okay. So, atras tayo konti para makita ng maayos. Okay. Ngayon, kung makita yung ating tuner, ayan, kita. Okay. Wala akong cameraman, ako lang dito mag-isa. Kaya pasensya na kayo, ha? Okay. Ngayon, dito na tayo, ops. Lagay natin yung tester natin sa DC again. Plug in. Ayan, naka-plug in na. May ilaw tayo. Ayan, hindi makita. Bunutin natin ulit. Sandali. Ayan, lipat tayo. Ayan. Okay. Ayan. Meron na siyang picture. Wala lang yan sound dahil hindi nakikabit ang speaker. Okay? So, sa ganyang sitwasyon ngayon, alam ko na matutuwa si customer dahil napagana pa natin yung akala niya patapon na. Sabi niya, tignan lang kung kaya pang gawin, pero pag hindi na, pag malaki ng gastos, wag na lang daw. So, ginawa natin ang paraan na konti ang gagastusin pero tayo ang mahihirapan pag ganong setup. Okay lang dahil mahal natin ng ating mga customer. Yung kristal niya na may gas-gas atin ang natakpan at wala na siyang singaw, at yung naputol atin ang nagawan paraan kaya okay pa siya. At yung mga nabalat na kiskisan ko na kulay ng pintura ay insulated na yan. Nilagyan ko yan ng super glue dahil yung una kahit cutex lang, yung cutex nilagay ko dyan dati dahil mga nung sabi ng may-ari, hindi ko na matandaan, sabi niya matagal na daw niya itong pinadala sa atin, pinagawa sa akin nung Yolanda, na nabasa daw ito ng Yolanda. Kaya ewan ko kung Yolanda o Ursula, hindi ko lang maalala yung sinabi niya dahil mabilis naman, hindi ko na alala. So okay na itong aking ginagawa, ayos na to, okay na to, pwede na itong i-release natin bukas. At ito na, gumana na siya. Yung ibang mga trouble, hindi ko na pinakita yon kasi akala ko nga hindi ko to maayos dahil daming trouble niya. Akala ko nga jungle IC yung sira dahil sa gano'n, nag-trip, okay naman lahat. Pero mabuti na lang at nakuha sa tiyaga. Kasi pag wala tayong tiyaga dito sa electronics, parang mabubuwang ka, no? So, kailangan lang talaga dito tiyaga. Hindi naman ako siguro tumagal ng mahigit 3 dekada sa ganitong gawain kung wala akong tiyaga. So, salamat kay Lord
at ginabayan niya tayo na naayos pa natin yung TV ng ating mahal na customer. Okay? So, nakita nyo naman, okay naman yan. Isasarado ko na lang ito. Ayusin ko na lang yung aking ginawang jumper na temporaryo dahil sa gusto ko lang ipakita sa ating mga viewers na okay na ganon yung problema. Madalian tayo, ginawa, di jumper na lang natin ng wire. So, okay na. Salamat sa inyong pagsama sa akin. Salamat sa inyong panonood. At kung nagustuhan nyo itong aking munting binahagi, at kung nagustuhan nyo ang aking pag-explain, please pag-share naman sa inyong mga kilala, sa inyong mga kaibigan, at sa inyong mga kamag-anakan dyan na matulungan ako na mapalaki ko ang aking mapadami ko ang aking subscriber, no? Sa habang ako ay nabubuhay ay nagsimula na akong mag-vlog, kaya gusto kong ibahagi talaga yung aking mga kunting nalalaman dito sa pag-ayos ng mga TV at radyo. Kasi marami naman akong tinuruan ng mga estudyante, nag-UGT dito sa akin. At masaya naman sila lahat na dito sila napunta kahit sa baryo. Ako, hindi ako sa bayan namin. Nasa baryo lang ang shop ko, pero pinapadala na ako dito ng school na pinagtapusan ko ng aking electronics. Pinapadala na ako ng 6 hanggang 7 o ewan ko kung may nakaabot 8 yata yung pinakamataas na pinadala dito sa akin. Ang ginagawa ko, alas 3 ng hapon tumitigil ako sa paggawa at tinuturuan ko sila. At kahit tapos na yung UGT nila, bumabalik pa. Sabi ko, tapos na yung UGT nyo, bakit nandito pa kayo? Sabi, sir, mas gusto namin dito dahil marami pa yata kaming malalaman kung dito kami mamalagi sa'yo. Kahit walang sahod, sir, kahit walang okay lang sa amin, basta matuto kami. So, sana yung ating mga baguhan na na mga electronics technician at nagbabalak maging technician, sana tangkilikin nyo ang aking video, yung aking vlog, at mag-subscribe kayo sa aking channel at hindi ko ipagdadamot yung aking kunting nalalaman. So, napakahaba na ng video ko. Maraming salamat. Magandang gabi sa lahat at mabuhay ang mga electronics sa buong bansa. Magandang gabi. God bless. Naway mawala na itong ating pandemya at nang makapamuhay tayo ng matulad ng dati. Magandang gabi. Bye-bye.